discussion. Ngayon, pag-usapan natin yung involvement. Kailangan po yung mga members ng cell group involved. Meron po tayong mga paraan para ma-involve sila. Pakibasa po yun, Sister Lola, sa 1 Corinthians 12:27. And Sister Cheng, 1 Peter 4, verse 10. Naiirita yung lalamunan ko pag papahinga ko muna. Yung ating pong yung involvement ng mga members, kapag involved sila, mas nagiging active sila, di ba? So, may mga paraan kung paano sila magiging involved. Pag nagiging involved sila, hindi lang sila nagiging active, lumalago din sila. At the same time, nararanasan nila yung joy na mag-serve kay Lord. Napakalaga po ng involvement sa cell group. Hindi lang yung laging cell group leader lang yung gumagawa ng lahat. 1 Corinthians 12. Basa po. 1 Corinthians 12 verse 27, kayong lahat ang bumubuo sa katawan ni Kristo at ang bawat isa'y bahagi nito. Amen. Yan, may mga bahagi. Hindi lang po isang bahagi ang katawan. Iba't ibang bahagi. At sa bawat bahagi na yon may kaloobang Diyos. 1 Peter 4 verse 10. Amen. O yan, may kakayahan eh. May mga kaya po silang gawin. So tayo as leaders, makita natin yun. Kung ano yung mga kaya nilang gawin. At yung involvement ay isang mahalagang paraan para ma-practice nila yung mga gifts and callings na binigay ni Lord sa kanila. Alam nyo, pag naging involved ang bawat miyembro, lumalakas, lumalago eh. They grow spiritually. Lalo silang nagsaserve, nagsusumipag. Naalala ko yung kapatid natin sa Andrea, di ba? Nung lagi siyang nagiging involved na, ay naku, talagang yung gifting niya, may gift of generosity. May giving yung kapatid natin. Inyo para sa bagong Kristiyano na magawa yung mga bagay na yun. Kasi in-involve ninyo, sinama po ninyo. Kaya isama natin, no? Pahayaan natin ma-exercise ng bawat isa. Yung kanilang gifts, kasi may binigay na gift si Lord sa kanila. And yung binasa ni Sis Lola, we are many parts. So, para makita natin yung yung gamit natin in the kingdom of God. So, meron po mga ways where the members can be involved in the small group meeting. Sige. Una, leading a song. Sa paglilid po ng song, napakahalaga yung involvement na siyempre, hindi lang lahat, hindi pwedeng lahat kung sino lang yung gustong mag-lead, di ba? Una-una, kailangan makita nyo sino yung may gift na mag-worship kay Lord through singing. Sister Lola, pakibasa Psalm 96 verse 1. Psalm 96 verse 1. Hindi naman po kailangan talagang perfect o maganda yung boses. Kailangan lang sa tono at talaga yung puso niya sumasamba sa Diyos, no? Gusto ni Lord, nag-worship tayo from the heart, but also, maganda rin sa pandinig. Sige, sis. Psalm 96 verse 1, kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo ng mga bagong awit sa Panginoon. Amen. Kayong mga tao sa buong mundo. Lagi pong kinokonek ng Bible yung pagpe-praise, pag-worship through singing. Napakahalaga po nito. Kaya kayo po, bilang future small group leader, kayo po ba'y kumakanta ng malakas na nasa tono? Sagot po. Amen. 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 Nasa tono? Nasa tono Malakas ba yung lang, tayo? Malakas lang Malakas po, lang. wala sa tono. Naku, oo naman, ililid mo sila sa Lord eh. Di ba mag-worship, di ba? Pero pag nawawala ka sa tono, nadidistract din yung hearer eh. Totoo ba yun? Kailangan nasa tono. So, paano po mapapractice? Kailangan kumanta kayo ng kumanta sa bahay.
lakasan nyo na. Isa yan sa mga vital or necessity sa paglilid ng small group. Kailangan marunong tayong kumanta para sa Panginoon ng malakas at nasa tono. Kasi tayo naglilid eh. Malakas at nasa tono. Hindi pwedeng malakas lang, ha? Kailangan nasa tono. At hindi lang pwedeng nasa tono, kailangan po malakas. So, tingnan nyo. Sino yung medyo musically inclined, nasa tono na talaga? Napakaganda niya kasi yung pag-awit sa Lord, part ng ano natin yan, cell group natin yan, through songs talagang nare-remind tayo ng goodness ni Lord, ng faithfulness, ng mercy, ng love ng Diyos. Kaya napakalaga po umaawit. Yan ay bahagi na. Kahit ang mga disciples ay umaawit. Kung kumakain sila ng Last Supper, umaawit sila sa fellowship nila, umaawit sila. May mga hymno yan. Ganun tayo. Gawin po nating habit. So, may mga pagkakataon, yun, i-practice nyo na. Sa bahay, manta kayo malakas. Tapos itono nyo yung boses ninyo. Tingnan nyo kung sumasabay sa tono. Pangalawa, para ma-involve sila saan? Sa prayer. I-opening prayer po ninyo. Sa pag-opening prayer, meron akong tanong sa inyo. Wala namang tama't mali, pero lilinawan ko yung sagot. Sa opening prayer, ano ang is it advisable for you or for them, mag-opening prayer ka, na gamitin ang ating mga internet o AI sa pag-open o pag mag-lead ka ng prayer o mag-close ka, mag-opening prayer ka, opening prayer. Is it advisable for believers to use these tools? No. No. No, Okay. Pastor. Sige lang. Sige nga. Sige, si Lola. Bakit Hindi, parang ayaw mong gumamit ng ano, Rigo? parang hindi na sa akin yun. Galing, parang hindi na led by the Holy Spirit. Okay. Thank you, sis. Sige. Sino pa? Sis Michelle. Pastor, pagka galing kasi yun sa ano sa robot So, wala naman din yung Holy Spirit. So, kailangan na sa leader, kailangan makita yung ano natin, yung sa prayer life natin So, dapat mga leader marunong na ng prayer, Pastor. Hindi na iaasa sa AI. Mhm. Sige. Thank you, Lord, sis Mitch. Si Tita Nida, gumagamit ka ba ng AI, Tita? Opening prayer? Hindi na galing sa puso pag gumagamit tayo doon. Hindi na Kumbaga galing parang, sa ating puso. hindi na galing sa puso, no? Galing na sa robot, okay? Ano pang mga comment nyo dyan? Si Mami A. Sige. Sino yun? Pastor, Mike. siyempre kung magpa-pray ka, dapat yung tipong nakikipag-usap ka talaga sa tatay mo. Yun ang gagaling mismo sa sarili mo, hindi galing sa AI. Yan. Okay. Thank you, Lord. Brother Mike, Ninang Ellen. Yun ako, yun yung communication mo kay Lord yung time na yun. Kasi kumbaga, yun yung binibigay mo na time na nakikipag-usap ka nga sa Kanya at yung puso mo, yung isipan mo, nakatuon sa Kanya, nakapokus sa Kanya Kaya yung prayer na nanggagaling sa puso tsaka sa isipan mo, yun totoo. Yun yung totoo na nakikipag-communicate ka kay Lord through prayer. Okay. Thank you, Lord, Ninang. Sis Cheng.
Oo. So, would you agree na yung ating pag-o-opening prayer ay connected sa ating personal prayer life? Yes. Connected kasi yun. Yung ating opening prayer, pag tayo ay tinawag manalangin, konektado din po kasi yan kung tayo ba'y talagang nananalangin. Parang may napanood nga niyan di ba? Nagpe-pray siya, no? Tapos hanggang dulo nabasa niya, if you want to make more prayer. Okay. Booking. Napanood niyo yun? Kasama Yung sa diba? Senado, Pastor. Sa Senado ba yan? yun. Opo. Tama naman kayo. Yung prayer talaga, personal communication niya. Opening prayer is related also to our personal prayer life. So, sa buhay natin bilang cell group leader, kung kayo po ay nag-a-agree na konektado ang opening prayer, ang pag-worship kay Lord sa song, tanungin ko kayo ba'y nagpe-pray at kumakanta sa bahay? Meron ba kayong personal time of worship and prayer? Amen. 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 Doon. Amen. Kailangan Amen. meron. Hindi kasi pwedeng wala. Kasi kahit walang AI, kaya mong magawa yun. Tama po ba? Kahit walang Amen. support Amen. ng internet, pag ikaw tinawag, magagawa mo siya. Ngayon, masama bang gamitin ang AI sa ating mga church programs and activities? Pag ginamit mo siya as the main tool or the tool, o yun na lang, lagi na lang tayo nandoon. Hindi na tayo humihingi ng tulong sa Espiritu. Ang Holy Spirit na ngayon, yung AI, nako, doon tayo magkakaroon ng problema. Kasi alam nyo, lahat ng mga bagay sa mundong ito, na yung AI na yan, ginawa rin ng tao yan sumasagap yan ng mga information. Hindi lahat yan tama. Hindi ko sinabing lahat mali. May mga magaganda, may mga tama. May mga pagkakataon na makakatulong yan sa atin. Pero, wag natin siyang gawing main source sa lahat sa buhay natin. Mag-opening prayer. Paano ba mag-opening prayer sa ganito? Paano bang, alam niyo yun, lahat na lang doon. Unang-una, yan ay gawa ng tao. Merong masigit na nakakaalam. Alam niyo kung sino? Yung Holy Spirit. Kaya tayo, sa dalawa na ito, leading a song, worshiping the Lord, you can search the AI. Search ka, how to lead a song worship. Pero kung totoong hindi maayos ang puso mo sa Diyos sa pagsamba, hindi mo rin magagawa. Amen? Mag-search ka dyan sa AI. Paano ba mag-opening prayer? Bibigyan ka niya ng magandang prayer. Pero kapag hindi ka talaga nagpe-pray, kahit basahin mo yan, kahit ang ganda ng mga words yan, walang kapangyarihan yan. Tama? Amen. Napakahalaga. Being part, of a future small group leader. Pwede mong gamitin yan, pero wag yun ng main source. Huwag mong isipin na dapat perfect lagi yung mga words na gagamitin mo. Pero, syempre, improve din natin. Mag-grow din tayo sa prayer natin. So, example, we pray according to the setting. So example, pag pinag-pray ka pagkain, hanggang pagkain lang. Ang prayer mo. Minsan umaabot hanggang bansa di ba? Maabot to sa buong mundo Meron akong pinag-ano niyan Siyempre, tinitingnan ko, di ba? Cell group setting pa lang tinitingnan ko yung level ng prayer life
pag pinag-pray, alam mo, pinag-pray niya, hindi naman natin inaano yung tao, no? Pero sabi ko, sis, brother, kailangan mong mag-i-pray mo, ang ipagpe-pray mo yung Word of God. Pag hindi mo alam yung ipagpe-pray, magbasa ka ng Bible, at yun yung ipagpe-pray mo. Yung Word of God. Kung ano yung devotion mo, yun yung ipagpe-pray mo sa Lord. So kung ano yung nabasa mo, nag-devotion ka, yun yung ipagpe-pray mo. Kasi alam nyo nangyari, Lord, salamat po. Salamat po. Maganda naman yung nagpapasalamat. Pag pinagsalamat niya, naalala ko, hindi ko makalimutan. Sabi ko, galing na napasalamat niya yun. Salamat po sa hangin. Sa hangin, grabe. Thank you, Lord. Sa mga puno. Salamat po sa mga ibon, sa mga awitan ng mga ibon. Sabi ko, parang kailangan niyang mag-increase in relationship, in the Word, and through prayer. So, pinakamabisang prayer is the prayer of God's Word. Pakibasa nga po, Sister Grace, yung Colossians 4, verse 2. Colossians 4, verse 2. Hello? Yes po, Pastor. Ito na po. Colossus chapter 4 verse 2, sabi po dito, mga tagubilin, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sa English translation, devote yourselves to prayer. Being watchful. Being thankful. Hindi naman yan laging kailangan luluhod ka o nasa prayer closet ka. Nagagawa natin yan. Pero alam niyo, kapag may naiisip kayong tao, hindi panalangin niya na agad. Pag sinasabi, pag-pray mo nga itong si mo, pag-pray mo nga si ganito, naku, pinagpe-pray na agad. Lord, tulungan niyo nga po si ganito. Kapag may mga tao kayo nakakausap, Lord, Jesus' name, God. Maging, tayo, watchful and thankful in our prayer. Hindi kailangan lagi na kuhain sa internet yung prayer. Mag-i-increase, made-develop yung ating prayer life kapag naging habit na natin manalangin. Sister Nobi, pakibasa tong Acts chapter 4, verse 23 hanggang 26. Acts chapter 4 verse 23 Opo. to 26. Teka po, Pastor, ilipat ko lang po. NIV version kasi ito, Pastor, saglit po. Sabi po dito, hello po. Malinaw po ba, Pastor? Thank you, Lord. Sabi po dito, panalangin upang magkaroon ng katapangan. In verse 23, nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng punong pare at ng mga pinuno ng bayan. Verse 24, nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Verse 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan? In verse 26, naghanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Amen. Yan. Alam mo yung pinag-pray ni Peter tsaka ni John? Yung verse 25 and 26. Biblical yung prayer nila. It was Acts chapter 2. Psalm chapter 2 verse 1 hanggang 2. Ang pinag-pray nila mismo is yung word na kanilang tinanggap. So ang pinaka the best prayer points
is yung prayer God's Word. Prayer through God's Word. So example, kayo po ay maglilid ng isang small group. Ang ipag-pray nyo, yung God's Word. Ano ba yung God's Word na alam nyo? Sige nga. Meron ka bang mga memory verse? Sharean mo lang ako. Gagawin nating prayer. Ano ba yung di mo makalimutan na Bible verse? Marami yan, alam ko eh. Nahin natin si Tita Ami, ano ba yung mga memory verse mo dyan? Sige tita, bigyan niyo ako ng isang memory verse. Wala pa si Tita Ami. Si Sis Cheng na lang, si Sis Cheng. Sis Cheng. Oh, wow, ganda yan. Sing verse, di ba? Heavenly Father, salamat po, Father, for this moment of our gathering fellowship. Lord, help us, our hearts, our minds, to seek first, Lord, your kingdom. Lord, hanapin namin ang kalooban mo. Unahin namin mabuhay sa kalooban mo. And righteously living, Lord. Mabuhay kami ng matuwid. Pangako mo, Lord, eh. Ibigay mo sa amin lahat ng mga pangangailangan namin. Kaya Lord, yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko, ikaw ang magkakaloob nito. Di ba? Bigyan mo ako ng memory verse. Turn natin into prayer. Sis Lola. Philippians 4:13. I can do all things through Christ. Lord, salamat po. We can do all things through Christ who gives us strength. Kaya kung may problema man, may pagsubok, may kasaganahan, may kasalatan, Lord, lahat ng to kayang-kaya namin. Pinapalakas mo kami. Ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin, kayang-kaya namin. For we can do all things. Naintindihan niyo po? Amen. Ganun ang panalangin eh. Sige, isa pa. Tita Nida. Ito, marami yan. Tita. Sa Isaiah 41 verse 10. Grabe yan eh. Lord, salamat kahit ang mga kabataan nalulupaypay, nanghihina. Pero Lord, salamat po. Dahil ang mga nagtitiwala sa iyo. Ay, 40 verse 10 pala yun, no? 40 verse 41 verse 10. Ano yung 41:10, tita? Yun, ako Huwag kang matakot. Kamay mo? Ako si Ako sa iyo. Lord, salamat. Hindi kami matatakot. Pinapalaya sa amin ang takot kasi kasama namin ang Diyos. Pangako mo, Lord, tutulungan mo kami. Andyan ang iyong kamay, Lord, para kami palakasin. Bigyan kami ng tagumpay ng iyong makapangyarihang kamay. Tita, ayan, Tita Ami. Efeso 3:20 po. Maganda yan. Lord, ikaw na makakagawa ng higit pa. Lord, ito yung gusto namin, pero higit pa yung kaya mong gawin. Higit pang magagawa mo. Lord, kailangan lang namin manalig. Kailangan lang namin manampalataya na makapangyarihan kang Diyos. Malakas kang Diyos na walang mahirap sa iyo. JB, Jay. Unang Korinto, Pastor, 10:13. Walang pagsubok na dumating. Lord, ano man mga bagyo na to, pagsubok to, Lord. Amen. Ito higit sa aming makakayanan. Hindi to higit sa kaya mong gawin. Malakas kang Diyos, tapat kang Diyos. Bibigyan mo kami ng lakas para mapagtagumpayan namin to. Amen. Alam mo, ang Biblia tinuturo sa atin. We pray God's Word. Di ba hilingin natin? Sige nga, Brother JB, pakibasa yung 1 John chapter 5. Basahin natin. 1 John chapter 5, 11 to 12. Unang 1, chapter ano po, Pastor? Sorry. Chapter 5, bro. Verse ano po? 11 to 12. Ay, hindi. 13 to 14 pala. Ayan. 18 to 14 po. 15 mo na, hanggang 15. Thank you, Lord. Sabi Yun po ang dito. prayer, ha? Yun ang prayer points. Kung ano yung word ni Lord, yun ang pagpe-pray natin. Sige. Amen. Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyo kayo'y may buhay na walang hanggan. Verse 14, ito ang ating katiyakan sa paglapit sa Diyos. Amen. Dinirinig niya tayo kapag humihingi tayo ng anumang bagay na naaayon sa kanyang kalooban. Yan, naaayon sa kanyang kalooban.
Dinidinig niya tayo. Verse 15. At kung alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ipinagkakaloob na niya ang anumang hingin natin sa Kanya. Amen. Oo, nasa yun. Naintindihan nyo? Bibigay ni Lord yan, nandiyan na sa atin. Yung hinihiling mo, kung yun ayon sa kalooban niya. Ang tanong, ano bang kalooban ng Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos? Simple lang. Ang gusto ng Diyos is yung salita niya. Hindi niya kailanman kontrahin yung kanyang salita. God will not contradict His word, His own word. Kaya kapag nagpe-pray tayo, alam mo hingin natin kay Lord, yung sinabi niya. Lord, promise mo sa iyong mga latay pinagaling na kami, Panginoon. Kaya Lord, dinadalangin namin ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan, makapangyarihan kang Diyos. Binayaran mo na to sa krus, mas malakas ka sa sakit na to. Yun ang hiling natin, yung kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na gusto niyang gumaling tayo? Sinabi niya yun, kaya ginawa niya nga yun. Kaya yun ang ihihilingin natin sa panalangin. So pag tayo pinagpa-open ng prayer, konektado po talaga yan. Then letter C, praying for needs. No? Alam nyo, isa sa mga privilege ng small group, pag naging member ang isang Kristiyano sa small group, is may mga makakasama siya. May makakasama siya sa panalangin, sa kanyang mga pangangailangan. Hindi niya mag-isang bubuhatin, di ba? Ano yung Galatians 6 yun, di ba? Sister Nobi, pakibasa, Galatians 6. Sister Michelle, pakibasa yung James 5:16. Gaganda niya, no? Galatians 6. 1-2. Amen. Ang sabi po dito, doing good to all. Hanggang ano, sis? Hanggang 5. Sige po. Verse 6 po, doing good to all. Verse 6, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, who you live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourselves, or you also may be tempted. Verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. In verse 3, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. In verse 4, each should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. In verse 5 na po, for each one should carry their own load. And verse 6, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Amen. Yan. Hanggang doon lang muna. So, let's carry each other's burden. Pero syempre, sa pagtulong natin, ingat tayo. Baka tayo naman ay tukso din, no? Kala mo, tinutulungan mo siya, higit ka sa kanya. Kailangan niya ng tulong sa ganitong mga kasalanan niya. Yung pala, nagiging ganun ka din. Kaya maging maingat tayo. Ipapanalangin natin sa tulong ng Espiritu, hingin natin ang gabay ng Diyos, papalinis tayo ng puso, diba? Minsan, yung puso natin, pag marumi, naku, magiging iba yung yung tingin mo sa tao, diba? Minsan, hindi help ang na-offer mo, na naiinis ka. Kaya lagi tayo magpapalinis ng puso. So, involve natin sila sa prayer, but also, syempre, tayo dapat, we also pray for their needs. Let's carry each other's burden. James 5:16. Sis Michelle, diyan ka? Ay, sorry po. James chapter 5 verse 16 po, Pastor. Opo. Ayan, sabi dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuloy. Yan! Okay, 15 muna ulit. Tingnan natin. Verse 13 to 16. Ang ganda pala nito. Ayan, sabi dito, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa 14. Kung kayo'y minsan
ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langit sa pangalan ng Panginoon. 15. Pag-aagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin sa kanyang mga kasalanan. 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. To finish, 2 point. Kanina binanggit na sa review natin na lahat tayo may mga kailangan. Lahat tayo, hindi tayo malakas lagi. Kaya maging open tayo. So, dito papasok yung honesty. Maging honest ang bawat isa sa paghingi ng tulong. At the same time, maging humble na aminin ang mga pagkukulang. Kung nagkamali man, humingi ng tawad. So, let's pray for each other, no? Ipagtapat sa mga kapatiran na yung kasalanan para ma-heal. Talagang yung honesty, requirement yan para sa healing. Pag tinatago ang kasalanan, hindi mananagana, sabi ng Kawikaan, di ba? So, praying for the needs of the people, tayo po ay maging, let's have genuine concern for their needs. Maaring hindi man natin maibigay ang tulong, pero ang Diyos ang makakatulong sa kanila. Ulitin ko, alisin natin yung pagiging Messiah complex, no? Kailangan tayo sa atin manggagaling lahat. Hindi, kapatid. Mahirap yung ganung buhay. Mabigat yun, nakakapagod yun. Bibigay mo lahat kay Lord. Lord, kailangan ng anak mo. Kailangan ng kapatid mo ng anak mo ng kagalingan. Kailangan ng kapatid ko ng tulong. And when we share our lives together, our relationships becomes deeper. Mas na-experience natin na mas nagiging malapit tayo sa isa't isa. Kapag malapit tayo sa isa't isa, mas nakapagpapalakasan tayo. Nagiging totoo tayo sa bawat isa. Hindi mo lang bubuhatin mag-isa. Ang bigatin na ipapanalangin, natutulungan ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya itong 3 bagay na to, no? Una, dapat magsimula to sa atin. Leading a song, o kumanta tayo mga kapatid. Mamaya, maging habit natin every Sunday, kumakanta tayo ng malakas. Pangalawa, yung pagkanta natin ng malakas, kailangan may tono. Kumanta kayo sa bahay ninyo. Sara nyo lahat ng pinto, sa banyo. Sara nyo para habang nagpa-practice kayo, nandun yung cellphone ninyo. Di ba? Worship kay Lord para tumono po tayo. Pangalawa, opening prayer. Meron kayong devotion, di ba? Sine-check yung devotion natin. Kung ano yung devotion natin, ipag-pray natin. Mini-memorize yun. Sarap kaya i-memorize ng word ni Lord. Kasi talagang nare-remind ka Minsan kasi si Isabel, tinatanong ako anong ginagawa mo? Kasi kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko, hindi, nagme-memorize ako. Mini-memorize ko yung word ni Lord. Kung sa Psalm 119, di ba? 93, kung ang bukal ng aking kagalakan ay hindi ang iyong salita. Sabi ko, kung ang bukal ng kagalakan ko ay hindi ang iyong salita, matagal na sana akong pumanaw sa kahirapan kong dinanas. Memorize mo yun. Meditate the word. Memorize the word. Pray the word. Kung ano yung mga ating mga tinatanggap ng salita sa Diyos araw-araw. Wag lang knowledge. Wag lang isulat, mga kapatid. Ano natin yan? I-meditate natin. I-memorize nyo. Sabihin nyo ng bukang bibig nyo. Yan yung pinag-uusapan natin. Yan yung mga nagiging topic natin. Yan yung mga nagiging sharing natin. Kahit sa opisina, kahit sa mga kausap natin, alam mo, sharing ko. Sabi ng Lord, sa dami ng mga problemang pinagdadaanan natin, kung saan tayo kukuha ng kagalakan, sa Word of God. Kaya yun yung nagiging topic natin. So, dito magsisimula yun sa buhay natin. Sige, tayo, Mami Ading, mag-closing prayer po tayo. Salamat sa Diyos.